Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong kawawa si Bato. Ayon ho kay Senator Robin Padilla. Okay, kita niyo naman, di ba, nagkaroon ng mga drama-drama, and then si Mig Zubiri, talagang hindi niya mapigilan yung sarili niya na pinagtaksilan siya. No? Tapos sabi niya nga tapos niyakap mo pa yung asawa ko. 'Di ba? Si Bato de la Rosa, niyakap pa nagtaka rin naman ako, bakit mo niyakap pa yung asawa, 'di ba? Ngayon ho, merong mga versions dito na naglalabasan. Ang sabi nga ho kasi no kahapon na umuugong ay, um, si Senator Bato de la Rosa ang kahuli-hulihan na nagdesisyon no kung baga pumabor para sa pagpalit ng liderato. Pero alam niyo ho mga kapatid, ang tanong nga ito, um, kailangan ba talaga na si ano I mean, yun bang panghuling yun na si Bato de la Rosa ang naging susi para siya matanggal si Migs? Alam niyo ho, ang totoo hindi po. Hindi ho dahil doon kahit na si Bato de la Rosa hindi ho nagtaksil, no? Quote in quote, kahit hindi po siya nagtaksil, wala pong bearing. Alam niyo ho kung bakit kahit 14 lang. What they need is only 13 votes if I'm not mistaken. Sinabi na yan din mismo ni Mig Zubiri noon pang mga bandang January or March na nabalitaan niya na kasi na mayroong ganyang tinatrabaho siya. So, sabi niya nga well, kung makakabuo sila ng 13 na boto para maideklara na bakante ang posisyon ng Senate President. Sabi niya, okay lang. Yun ang challenge niya noon. At eto na nga ho, no, nakabuo. And then si Bato ang pang 15. Ang tanong, bakit kailangan gawin ito ni Bato de la Rosa? Yun yung magandang tanong doon di ba? Alam niyo ho, meron hong dalawang bagay akong nakikita rito. Unang-una, he has to do that kapalit po na sa negosasyon. Lahat naman po yan ay may negotiation. Okay? Doon sa negotiation na yan is kasi kapag kasakaling mapalitan ang liderato and Bato de la Rosa knew that it will going to happen, 'di ba? Anytime soon. Now, malaki ang tsansa na kung hindi siya makikiisa sa ouster ni Mig Zubiri, mawawala ang komite sa kanya. Hindi ho ba kanina kinontent natin, sana po napanood ninyo. Alam niyo ho yung updated roon na committee chairmanship? Nako, si Bato de la Rosa pa rin po ang magpapatuloy na hawak niya pa rin yung same committee na hawak niya na ginagamit niya para diyan sa pagdinig po sa PIDEA leaks. Hindi ba't humirit pa nga siya ng pang-limang hearing at panay ang pigil niya sa sagot nito ni Kumar na kayang-kaya namang magsalita. Later on, pumayag na yung kanyang doktor na pwede nang makausap pero ayaw niya. At bakit ayaw niya? 'Di ba? Sa aking palagay, umaasa pa sila na baka sakaling makumbinsin nila etong si Kumar at sumang-ayon sa kanila. Dahil nga walang nag-corroborate. Wala man lang na tumugma kahit konti doon sa mga claim nito, mga akusasyon nito ni Morales, 'di ba? Nakakahiya naman na walang napatunayan yung kanyang pagdinig. Oh. Kasi kung ang idadahilan ay yung mga pagpupuslit ng mga dokumento, naunahan na siya ni Tolentino. Samantalang siya yung promotor ng hearing na yan, tama? Pero naunahan siya. So ano talagang gusto niyang patunayan rito? Wala. Wala talaga siyang gustong mapatunayan na in aid of legislation, kalokohan. Kasi dapat doon pa lang sa una pa lang Sa una pa lang tatanungin mo yung mga abogado mo na research nyo nga kung meron tayong sapat na batas na magpaparusa para sa mga ganitong klaseng so-called leakage. Wala. And besides, pinaniwalaan niya pang totoo na yun ay nasa PIDEA case files. At dinukot.
'di ba? Oh, at ang authenticity nito base po sa puncher holes at nagkukulay dilaw na yung papel. Authentic when it comes to existence kasi nakikita natin kahit na soft copy, 'di ba? Ang problema pala hindi nila ma-produce ang hard copy. Shit. Bakit? Kasi mabubuking po. 'Di ba? Pag kinarbon dating ito, makikita kung kailan lang yung papel na yan ginawa. 2021, naku, patay na naman. 'Di ba? Hmm. At sinabi na rin naman ni Maharlika kung sino ba talaga ang promotor ng lahat ng yan, ng pulboronic issue kay PBBM. Walang iba kung hindi si Duterte, sabi niya. Isinaksak ko lang ang PIDEA leaks. Sabi niya, biglang dugtong, tangina niyo. 'Di ba? Oh. Ngayon, kailangan po ni Bato de la Rosa na manatili pong hawak niya ang committee na yan. Nang sa ganon, matuloy pa ang kanilang huling baraha na mapataob si PBBM sa pamamagitan ni Kumar. At pag si Kumar po ay sumang-ayon sa kanila na kondisyon nila, magkakaroon na naman po siya ng dahilan para ipatawag sa Senado si Atty. Lisa. Ayaw-ayaw pa niya nung una. Pero yun ang pinaka-ending talaga nila kahit na ulitin ko po, sa aking palagay, dahil may mga abogado yan, may mga mag-a-advise sa kanya na, boss, lumalampas na po tayo sa guidelines, sa standard ng mga testimonya, yung standard para masabi natin na ito ba ay pasok pa sa banga o nonsense. 'Di ba? Pero baliwala sa kanya eh. Ano yung kanilang hinahangad doon? Mapahiya lamang po si Atty. Lisa. Si Bato de la Rosa, hindi niya kakayanin ang kontrahin. Kahit anong sabihin niyang independent siya, nako, mamaya ho sa commander. Di ba? Now, ito hong sabi ni Robin Padilla. Ang hinihingi namin, wag naman masyadong kawawa naman si Bato. Wag mo namang masyadong kawawain si Bato, ganon. Kawawa naman si Bato kasi walang kasalanan si Bato. Uy. Si Bato ay sumunod lang sa partido. So, maliwanag. Ano ba partido nila? CPP laban, ay PDP laban. 'Di ba? Ito nga padapa laban. Oh. So, maliwanag sa sinabi ni Senator Robin Padilla, ang PDP laban po ang utos na wala na, hopeless na itong si Mig Zubiri. Kasi nakita na nila na may number na, may bilang na. At ang PDP laban, hindi naman niya kontrolado lahat ng mga senador doon. Oh. 'Di ba? So ngayon, wala na silang choice kung hindi sumakay na sa Agos. Kasi po, again, kahit bumaliktad si Bato o hindi kailangan ang pagbaliktad niya dahil siya yung panghuli. 13 lamang ang kailangan para magtagumpay na maideklara ang posisyon ng Senate President na bakante. At yun nga ang nangyari. 'Di ba? At maaga pa naman napasabihan na nila etong si Mig Zubiri, alam na rin yan ni Cheese, kaya nga yung asawa niya naka-ready na. 'Di ba? If I'm not mistaken kanina usapan sa Kongreso, 1 linggo pa. Bubulong ko lang sa inyo, 1 week na. Alam na nila kung ano mangyayari. Oh. Okay? So ang PDP laban, sumabay na lang po sa Agos. Ang pinag-uusapan na nga lang dito sino kaya rito kay Robin Padilla at kay Bato de la Rosa, Tolentino ang mga naunang naghudas? Siyempre, yung mga nakakana ng malalaking, 'di ba? Nakakana ng marami-raming mga committee. Alam niyo naman pag maraming committee hawak, isa pa lamang ay busog ka. Mabubuntat ka na sa budget. At kada hearing, gismil. Hindi ko lang alam kung may increase ngayong 2024. Now, ito ang paninindigan ni Bato. Hindi para sa bayan, kung hindi para sa partido padapa. Diba? Walang kwentang hindi para sa bayan. Now,
Pinahamak po siya at ang PDP Laban, pinahamak ni Robin Padilla. 'Di ba? Wala naman ho kasing nakakaalam nito eh. Hindi nga ito sinasabi ni Attorney Senator Tolentino. Pero hindi rin sinasabi ni Bongo. Pero si Robin Padilla, nako, talagang honest. Talagang hong matapat. Ha? Salamat. Okay, sabi niya ha, ang hinihingi namin, huwag naman masyadong, dugtungan ko na filling the blanks eh, banatan. Kawawa naman si Bato kasi walang kasalanan si Bato. Si Bato ay sumunod lang sa partido. Sana maintindihan natin na meron pa sa Pilipinas na totoong partido politikal na talagang sama-sama. Sa aming block, naks, PDP block, ganun. Di pwedeng maghiwa-hiwalay. Yeah. Kung anong boto ng isa, yan boto ng lahat. Kaya nang kinausap namin si Bato, wala siyang nagawa. Kailangang mamili siya. Kanyang partido o matatawag nating pakikisama kay SP Migsubiri. Di ba? Okay. Ngayon, siguro maintindihan na natin kung bakit nag-iiyak si Bato. Tingnan muna natin. So si Migsubiri po, sinearch natin kanina, ang kanyang political party po ay independent. Okay? From 2014 up to present, independent po siya. Bagamat kabilang siya sa tinatawag na Uniteam, pero ang kanyang partido ay independent. At yan ho ang problema pag wala kang sariling partido. 'Di ba? Wala kang kakampi. Tama si Robin Padilla. Kampihan yan ang magkakapartido. Meron kayong isang paninindigan to show the unity. Yan ang problema kay Migs. Kaya rin ang problema niya dyan, sabi ko nga sa inyo, hindi po pwede para sa isang leader ang gitna ka palagi. No, you're not supposed to do that. Kapag ikaw po ay miyembro, follower, then dun ka po dapat pumagitna lang. Sapagkat kapag ang mga dalawang higante ay nagbanggaan, hindi mo kakayanin ang impact nito bilang isang follower. Diba? Now, if you were a leader and you were given chance to lead, then pumili ka ng isang landas at dalhin mo sila doon. Tahakin nyo yun. Then pag napasunod mo sila, nakumbinsin mo sila, then you are indeed a true leader. Tama? So, yan ho ay wala kay Migsubiri. Okay. Ngayon, ito yung mga nakakatawa rito. Sabi ni Migs, sumbat ni Migs. At least alam niya, dinipensahan ko siya bilang isang chairman. Kanino niya dinipensahan? Kanino, mga kapatid? Wala ko akong idea. Sabi niya, at least alam niya, dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo. Aba! Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pamamangka sa dalawang ilog. At alam niyo ang mga comments po ng mga tao mismo sa Senate, sa YouTube nila at sa FB, pareho lang ang sentimiento. Namamangka kasi siya sa dalawang ilog, palpak kasi, mabagal, di ba? Walang leadership skills. Yan lang pong 4 o 3 na ang lagi kong nakikita. Now, sabi niya, at dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo. Ako po yung sakripisyo dyan. Nawala po ako sa posisyon. That is the price. Diba? Ng ganyang klaseng leadership. So sana ho magsilbing leksyon ito sa kanya at magsilbing aral din po para ho sa ibang mga gustong maging leader, hangga't hindi pa kayo dumarating sa posisyon na yan, dapat aralin nyo na talaga kayong firm sa inyong sa inyong desisyon. 'Di ba? Hindi yung para kang kawayan. 'Di ba? Kasi ang leader po, ito po yung kumbaga matibay na muog na masasandalan mo. 'Di ba? Pagdating ng unos, pambihira si Migsubiri, ang leadership niya po parang kawayan. Pag malakas ang hangin,
tutumba-tumba lang din, eh, di para ka lang din pinukpok sa ulo. 'Di ba yung sinasandalan mo yun din ang pupukpok sa'yo. Hmm. So nalaman niya na kung anong, kapalit. Sabi niya, "Okey lang po 'yan, let's move on." Move on pero yun nga lang, 'di ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, gano'n talaga ang politika, 'di ba? There's no permanent friends, only permanent interest. Correct, 'di ba? Oh, sabi ni ano, Bato de la Rosa, oh, "I've been praying every night at kahapon bago ko umalis sa bahay." 'Di ba? Oh, tumutugma rin ito ron sa sinasabi ng iba na, may 1 week pa. Oh, 'pag dito, isa isa ito sa mga nangunguna gaya ng sinasabi ah, nito ni Jinggoy Estrada na ito si Bato de la Rosa ay kabilang ho sa mga nangunguna sa mga ousters nito ni Migs. Kaya nga negosasyon 'yan, mga kapatid, eh. Ano ang kapalit kapag ako lumipat sa inyo? Gano'n 'yan, 'di ba? Now, sabi niya rito ha, "I've been praying every night at kahapon bago ko umalis sa bahay kasama ko asawa ko, mga anak at apo ko." 'Di ba naghahanda ho sila. Alam na nila yung mangyayari, eh. "Nag-pray kami bago ako bumiyahe rito papunta sa Senado." So, from Cavite 'yan. "Sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. No regret on my part." Bakit ka nag-iiyak? "I told the Lord, 'Come Holy Spirit, please guide me.' I hope I was guided." Eh, di ka sigurado. Now, "My commander, I'm so sorry. I failed to win the war for you. Kaya ako napaiyak dahil hindi naman dahil sa sama ng loob. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo ang giyera para sa kanya." Yan ang pag-usapan natin maya-maya. Sino yung kanyang commander? Okay, eto nakakatuwa 'to, sabi ni Migs rito, "I've seen strange things in my career and this happens to be the strangest." Kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko mag-grasp yung pangyayaring yun. Niyakap mo pa asawa ko? Wow! Oo nga naman, Bato de la Rosa, ba't mo nga naman niyakap si ganda? Sabi niya, parang, bakit mo pa niyakap asawa ko? Yun po yung yakap ni Judas na tinatawag. Kawawa naman si Migs, eh, no? Masyado hong nagulantang sa mga galawan, sa mga pangyayari. Oh. All right. So again, ako po'y naniniwala na yung sinasabi diyang na yung, siya yung naging dahilan, hindi ho totoo yun. Ang ano rito ay kapalit lamang nito na maipatuloy. Kasi again, kapag hindi ho siya nakiisa, tignan mo yung mga naging loyal kay Migs. Bakante yung kanilang mga komiting iniwan. Oh. Wala silang mga committee pa ngayon, makikiusap pa sila o magma-minority sila or what, 'di ba? Kaya ang mangyayari niyan, eh, actually may warning nga ho pala bago ko makalimutan, etong si Bato de la Rosa, para rito sa kanyang, 5th hearing ng, puro kabalbalan lang naman na PIDEA leaks. Tanginang 'yan, hindi na nga tungkol sa PIDEA leaks ang pinag-uusapan, eh, 'di ba? Binigyan na siya ng final warning do'n at puwedeng maging kapalit dahil siya po ay taksil. Puwede siyang maging kapalit ang committee chairmanship. So 'pag siya ho natanggal sa chairmanship after, 'di ba? Kapagka hindi niya in-apply ang standard dahil, binababoy ho nila, eh. Binababoy nila Bato de la Rosa. Nagpapagamit siya sa kanyang commander. Binababoy nila ang Senado. They're setting a wrong precedence na kung saan ito pong mga precedents na to, ito yung magiging basihan ng mga susunod na hakbang ng mga pagdidesisyon ng liderato ng Senado. At yan ay susundan na hanggang sa mga darating pang panahon as long as merong Senado ang Pilipinas. Which is hindi ho tama yung ganun. 'Di ba? Paano kang magpag-produce ng isang panukalang batas na legit constitutional
Kung ang pundasyon ninyo, para nyo nabuo yan, dinaan ninyo sa mga illegal na pamamaraan. Ginamit ninyo ang mga hearsay. Di ba? Hmm. Kaya ito yung warning na sa atin. Paalala na sa atin ito na hindi man natin mabura, hindi natin mabuwag ang Senado, pero kaya po nating linisin. At ako po talaga naman hindi magsasawang magpaalala at makiusap, linisin po natin ang Senado sa 2025. Come on, let's get rid of this kind of clown in the Senate. Sayang po, halos kalahating milyon ho ang pasahod natin buwan-buwan sa mga damuhong yan. 300,000 pesos pataas plus committee na mga hawak nila, dagdag pera ho yun. Oh, ang iboto natin, mamili tayo kahit anong kulay pa ng partido niyang galing. Basta may laman ng ulo, may kakayanan sa trabaho, at may pagmamahal sa bayan. Pero syempre, bantayan nating maigi, marami hong sasakay ngayon sa usapin ng West Philippine Sea. So titignan po natin, performance-based tayo. Yung kailangan maayos ang logic. Di ba? Alright, anyway, tsaka naman na po natin yan, abangan natin yung mga kakandidato. So, tabi muna natin tong topic na to. And Jerry Angeles, maraming salamat sa pangkape. Thank you. Meron akong kape. Ang bilis. Yan. Sabi ni Gatchalian sa isang interview, hindi daw tinanggal ni Cheese yung dalawang committee niya. Diba? Kasi nga yun ang kapalit. Hindi yan ang kapalit. Ito, pinakita ko na nga kagabi. Papakita ko ulit sa inyo. Kagabi, kanina pala. Pakita ko ulit sa inyo. Kasi alam ko, hindi na lahat na makakapanood. Ito, yung updated na committee. Mga committees. May mga bakante rito eh. Are. Oops. Yan. Okay, so hanapin natin dito ay si De La Rosa. Ayan o. Isa lang po committee ni Bato De La Rosa. Yung Public Order and Dangerous Drugs. Yan. Isa lang ang napunta sa kanya, hindi ho dalawa. Okay. Updated po ito. Ayan o. As of May 21, 2024. Okay, so kung may bagong binigay sa kanya, kasi may mga bakante, ang finance, bakante, foreign relations, hawak pala ni Amy Marcos yan. So finance, at saka ethics and privileges. Yan. Talagang may mga ayaw humawak ng ethics, ano? Okay, and then tourism, ways and means, youth. So 5 hong posisyon, no, 5 committees ang wala pa hong humahawak. Yan. So kung ayaw nilang hawakan, ibigay nila kay Risa. 'Di ba? Ways and means, meron na. Oh, etong tignan natin ang mga Villar. Ano yung mga posisyon nila ngayon? Okay. Okay, Mark. Ayan. So, Cynthia Villar. DANR, Agriculture. Ang kay Mark ay Bank Financial Institution. Tsaka Trade and Commerce kay Mark Villar. Kay Cayetano naman, PIA, napunta sa kanya ang isa sa maganda na eto nga Blue Ribbon Committee, napunta sa kanya. Yan ang pinakamataas na committee. Yan, Blue Ribbon. Okay. Tapos, yung Sustainable Development and Goals, Innovation and Future Thinking, may ganun palang committee. So, napunta rin sa kanya. And then, ki Alan, ki 10K Boy, napunta sa kanya ang Science and Technology. And then, yung accounts,
At saka itong government corporations and public enterprises. 'Di ba? Gano'n-gano'n pa rin, eh. So, yung mga nagsipagbitiw, eh, wala ho. Eto kay Amy Marcos, dumami yung kanyang mga hawak kung di ako nagkakamali. Oh, kay Amy cooperatives, electoral reforms and people's participation na meron siyang dalawang utang sa atin. Tinitenga niya yung dalawang importanteng panukalang batas para sa halalan. Then foreign relations, ito yung mag-iimbestiga para sa gentleman's agreement pero wala daw pong kwarto at ngayon po, eh, wala na, bakasyon na nila, 'di ba? So, social justice, welfare and rural development, kanya rin, 'di ba? So, 3 rito, tapos sa baba, 4 ang napunta sa kanya. Hmm, okey.